Hey, you raptor! Yes. What do you call a paleontologist who sleeps all the time? What? It's a lazy bone! Lazy bones. Lazy bones! Wait a minute. And here's the toy that we're going to review for today. This is the Jurassic World Legacy Collection Isla Sorna Expedition Pack. You can see everything na from here. Although naka-clamshell naman yung mga little dinos natin dito and yung human figure natin. So, ganyan na makita nyo sa harap. And at the back, makikita mo lang yung playability nung pinaka-buong figure natin dito. And at the side, logo lang ng Jurassic World Legacy Collection. Sa kabila, ganun lang din. And at the bottom, barcode and stuff. So, a quick tip lang regarding sa kanilang packaging para matanggal mo yung vehicle natin dito sa ilalim kasi may connector pa siya dyan eh. Dito sa ilalim, meron siyang parang clip dito. Ang gagawin nyo lang is ito-turn nyo lang yung pinaka-clip na to para mahugot nyo siya palabas. And para ma-access mo yan, kailangan tanggalin mo yung mga scotch tape niya dito sa kabilang gilid niya para ma-open mo tong side na to and magkaroon ka na access dito sa ilalim. So all in all, ito na yung mga figures natin doon sa ating packaging and let's check muna isa-isa. First is, unahin muna natin itong mga small dinosaurs natin dito. I don't know the right or exact name ng mga to pero ito kasi yung doon sa Jurassic World or the Lost World na movie, ang Jurassic Park 2, ito yung mga maliliit na kumain din sa kanya. Parang yun. Kung alam niyo exact name ng mga dinosaurs na to, please comment down below. And check muna natin yung details ng bawat isa. Okay, itong dalawa, magkapareho lang. Ito, iba. Pero yung color nila, iisa na lang. Yan, one color na lang silang lahat. Wala nang ibang paint details sa pinaka-face niya, as in parang ganyan. And then, rubberish. Super soft yung rubber nung bawat isa. Next, let's check naman yung ating Velociraptor. Yan. Check muna natin yung details niya. Looks like a generic naman na Velociraptor natin dito. And although wala na mga paints ulit yung mga nails, hindi na sila nag-bother na lagyan. Even dito sa kamay niya. Yan. Pero may markings naman na nilagay sa kanya. Meron siyang scan. So, yan. Check natin yung yung face niya. Yan ang itsura niya. Okay. Para sa kanyang articulation, yung mouth niya, open natin. Open naman yan. At least doon sa loob ng mouth. Painted yung mga ngipin and yung tongue niya. Which is good. At least on this area, painted yung loob. Okay, so yung mouth niya, you can open it. Yan. And then yung head niya, wala nang any articulation dyan. Next articulation niya is dito na sa kanyang neck. Wherein, pwede mong ma-rotate. 360 and may konting look up and look down na ganyan. Next articulation niya is sa kamay niya na pwede mong maikot 360 and yun lang. Although, malambot naman yung kamay niya wherein pwede mong maggalaw but it's a rubberish hand so bumabalik lang siya sa pwesto niya. Next articulation niya is dito na sa kanyang paa wherein pwede mo rin ma-rotate yan 360. Siguro pag scratching yung Velociraptor natin dyan. Wala na sa knees and sa paa. Sa katawan, wala na rin any articulation dyan. Next articulation niya is dito na sa buntot niya. You can just rotate itong pinaka-tail niya dyan. That's all. Rubberish na rin itong pinaka-tail niya. Next, let's proceed na dito sa ating human figure na si Dieter Stark. Dieter or Dieter Stark. Let me know guys yung correct pronunciation naman netong human figure natin dito. Check muna natin yung pinaka-details niya. Ganda, kamukha naman niya. Yes, kamukha niya yung sa movie. And so, kamukha naman niya. Ako nagustuhan ko yung expression naman ng mukha niya dito. Na parang menacing din yung dating. So, which is good. Ang ganda. Ayan pa ibang details niya, yung vest, hanggang sa kanyang pants. And ayan pa. Yung sa pants niya, same na lang ng color ng shoes niya. Yung pants. Sa likod, kala mo si Han Solo ng Star Wars. Parang pareho sila. Tapos may belt din siya dyan. And para sa articulation naman dito ni Dieter Stark, sa head niya is, of course, naro-rotate yan. Wala nang look up and walang look down. Actually, meron. May konting look up and look down lang siya. Konti lang talaga. Kaya niya mag-creed moment with arms wide open. Kayang-kaya naman.
Okay, good. And then, naro-rotate din yung arms niya dyan. Yan, ganyan. And then, yung kanyang elbow bent. Okay, good. Hindi siya double jointed, but at least maganda yung pagkakabent ng elbow niya. And of course, naro-rotate din yan. Pagdating sa kamay niya, wala nang any articulation and even rotation. Next articulation niya is dito sa waist niya, wherein naro-rotate yan 360. And sa legs niya, kaya ba niya mag-Van Damme split? Kaya mag-Van Damme split, guys. Easy. And then, ito kanyang high kick, middle lang. Back kick, wala nang back kick kasi humaharang kanyang butt. Medyo malapad yung butt flap niya dyan. Kaya wala talaga siyang back kick. And of course, naro-rotate din ang pagganyan. Sunod na articulation niya is yung sa kanyang knee bend. Check natin yung knee bend niya. Yan yung knee bend niya. Hindi din double jointed yung knees, but at least maganda yung knee bend. And then, naro-rotate din yan. Sa paa, wala nang any articulation. Yung ibang gimmick pa dito ng ating human figure is that pwede mong maalis itong kanyang pinaka-vest. Yan, try natin alis. Gaganyan nyo yung kamay niya sa likod para lang matanggal niya yung vest niya. Oh, nice, diba? At least, pwede mong matanggal yung vest niya. Mukha talaga siyang Han Solo. Isa pang natatanggal sa kanya is itong kanyang pinaka-belt. Ayan, may lock tayo dyan na pag tinanggal nyo yan, in-unclip nyo, yun, pwede nyo matanggal yung pinaka-belt. Which is good, ha? Ako gusto ko yung mga ganun little figures na kung saan may playability rin, even yung mga damit nila, which is, gustong-gusto ko yun, yung mga ganun. Now, meron siya kasama dito accessories niya, which is ito yung ginamit niya sa movie na parang may kuryente to para may electric volt yan and it's a good thing na hindi siya isang buong color lang. Muntik na kasi yung pinaka-tip naman parang may coil or parang bronze na color. Okay, so ipahawak natin sa kanya. Try natin. Okay, yan, hawak niya na. Yun, hawak niya na. Sige, sinong lalapit sa akin? And then itong pinaka-accessories natin dyan, pwede nyo ilagay yan dito sa pinaka-belt niya sa likod. Which is good, no? Galing, oh. At least meron pa siya lagayan ng accessories dyan. So, balik muna natin itong kanyang accessories. Yan ang pinaka-itsura niya pag nakalagay sa kanya yung pinaka-weapon niya. Ganda. Now, let's proceed na dito ngayon sa ating pinaka-vehicle. Check muna natin yung details nito. Yung itsura niyan sa side. Meron tayong engine na naka-printed ng door. And then, mapapansin nyo, may mga scratches included dito sa pinaka-vehicle natin. Wherein parang battle damage na yung sasakyan natin. Yan. And then sa front, this one is sticker lang. Yun lang. Sana painted na rin instead of sticker ang nilagay nila dyan. Laking difference Pero kung kayo naman, kaya yung pinturahan na lang yan, then why not? Dito rin sa harap, may engine din. And then meron na doon yung parang pinaka-windshield niya. Sa side, ito naman. Kabilang side, ito. May mga scratches na ulit dyan ng dinosaur. Good. And then sa back, yan ang itsura niyan. Wala na siyang plate number. Scratch lang. Ni Wolverine. Kushing! And then yung gulong niya, may texture din yung pinakagulong niya. And then sa ibabaw, meron na rin siya mga scratches doon sa pinakaloob niya. Yan. Which is good. And then sa ibabaw, top. And sa ilalim, yan. May details din naman sa ilalim, which is good then. Now, on this vehicle, ang pinaka-articulation niya, well, other than gumugulong siya ng ganyan, hindi mo rin open yung pinaka-door niya. Yan, you can open the door, okay, which is good. Sa loob ng door, may details din kahit papano, which is much better. Yun nga lang, wala nang salamin. So, open lang yung window nila. And then, itong side mirror, looks like sticker lang din yung kinabit nila. Doon sa pinakaloob ng or cockpit or driver seat natin, passenger seat, driver seat, which is good. Yung manibela niya, naiikot din. Okay, steering wheel niya, naiikot, which is much better. And then, maluwag na pa sa loob. And then, other articulation, dito pa sa likod, now open din yan. Yan, para pwede silang sumakay dyan. Itong part na to, pwedeng matanggal yan. Pwede yan matanggal. Pwede nyo iduktong dito para mas mahaba yung pinaka-cage nyo. Just in case lang, kung gusto nyo lang naman. Pwede mo rin naman iangat yan, pag ganyan. Kung ayaw mong tanggalin pa siya, yan, pag ganyan. Pwede din. And then, other than that, pwede mo ring ma-lift itong pinaka-buong platform nila dyan. Ang laking difference. Diba? Parang ito yung dinosaur natin. And then, nandyan yan. Yo, what's up? Lift sila. Yo, what's up pa rin. Hindi kayang talunin ng Velociraptor natin yan. Wah! Oh, kayang-kaya Matatalon pa rin sila dyan.
Sa movie, mas mataas ito. Pero of course, this is only a toy. And at least nag-include sila ng ganyang klaseng gimmick. And dito sa pinakailalim, ang ganda oh, meron open dito na portion kung saan pwede ka mag-store dyan ng mga gamit na gusto mo or siguro yung mga nahuli mong dinosaur yan, lagay mo dyan. Tapos sarado mo, yan, di sila makakatakas, di ba? Ang galing din na, at least naisip nila yun na lagyan natin ng compartment sa ilalim. Anyway, try na natin yung human figure natin kung kakasya ba siya dyan sa loob. Of course, dapat naka-straight and bend ng konti yung kanyang knees kung magdadrive ka. Yan, then let's see. Oh, fits perfectly. Although parang medyo malaki. For me, parang ang laki nung sasakyan. Parang masyadong malaki. But given na pang Isla Sorna, ito mga truck na to, so definitely parang siguro pwede mo nang pagbigyan kasi mga dinosaurs ang ikakarga natin dito sa truck na to. It's not just a regular truck. Kaya kung yung size niya parang medyo malaki, okay na, pwede na rin. Ayan, silang dalawa. Ang isa sa sana na gusto kong mangyari is itong part na to, sana naaangat. Ito. Yung bakal na yan. Yun lang. So, yan, yung pinaka-truck natin. Now, para sa height nila, of course, check natin yung height ng bawat isa natin dito. 4 in 1 inches yung taas niya. And yung haba niya, depende sa buntot. So, yung iba, yung dalawa doon, 2 inches. But this one is mga around 3 inches kasi mas naka-straight yung tail niya. And para sa ating human figure, of course, this is a 3.75. And then, para sa ating Raptor naman, mga nasa 4 inches naman siya. And yung haba niya is around 7 inches naman. Yung sasakyan natin dito sa likod, it's around 6.5 inches. And yung pinakahaba naman niya is around 9.5 inches naman yan. Now, maganda niyan, i-compare pa natin siya sa iba pa nating figures tulad ng ating Hammond Collection, Dr. Ellie Sattler. Diyan ka na lang po sa likod. And of course, let's include yung ating Triceratops, Hammond Collection Carnotaurus, and of course ang ating Hammond Collection Tyrannosaurus Rex. Yan, si Rexy. And of course, hindi pwedeng hindi kasama ang ating Giant Brachiosaurus. Yan. So yan ang ating height comparison. If you're planning to buy this Isla Sorna pack, ang price range niya is around 2,500 pesos up to 4,500 pesos. Depende na lang again kung saang specific market kayo makakuha ng copy nyo nito. There you have it now guys. Ito na ang ating Jurassic World Legacy Collections Isla Sorna pack. What do you think of this whole pack? Is it a go for you or no for you? Whatever thoughts, please comment it down below. But for me, of course, this is another automatic buy for me. Unang-una, well, kasama yung vehicle and isa yon sa mga kinokollect na natin when it comes to our Jurassic Park or Jurassic World na mga figures. Another thing is that marami na tayong makukuha is not just a vehicle, not just a dinosaur, but they also included a human figure wherein ang alam ko nga medyo mahirap hanapin or parang dito lang siya na-release sa line na ito. The vehicle for me is okay. Maganda naman siya and okay yung mga gimmick niya, especially yung added compartment niya doon sa loob. Overall, maganda for me yung pinaka-vehicle natin and also itong ating human figure. Pagdating sa mga dinosaurs niya, yun, medyo naging parang generic lang sa akin. Although, at least, again, kahit papano, nag-include sila ng Velociraptor. Wherein, ang ganda kasi nung playability neto na pwede mo talagang i-integrate doon sa pinaka-character natin. Kasi pwede silang kumapit dyan sa kanya. Diba? Kasi sa movie, yan mismo ang pinaka-nangyari sa kanya. Kung saan, maalala mo talaga kung ano yung nangyari doon sa movie na yun. O, diba? Ang galing yun. Ang ganda. Ayun nga, so kahit na medyo generic yung mga dinosaurs na sinama nila dito, for me, okay na okay pa. At least mas dumami yung playability nung pinaka-set natin dito. And again, if you're a Jurassic World, Jurassic Park collector talaga, definitely dapat meron ka nito sa collection mo.